horror na, educational pa. Yan ang hatid ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie, presented by Jessica Soho. Gusto mo makita sa akin? Ha? Meron itong 3 episodes, Pochong, Berbalang, at Sanib. In a way, para siyang Shake, Rattle, and Roll dahil 3 rin ang stories na ina-offer nito. Each story was well-paced, hindi sobra, hindi rin bitin. Enough para matakot ka, pero hindi ma-overwhelm. Classic KMJS storytelling. Malinaw ang premise at ramdam mo yung signature investigative horror feeling ng show. Kaya worth watching siya, lalo na kung fan ka ng KMJS. Aside sa true to life ang basihan ng script, ang pinaka-strength talaga ng KMJS Gabi ng Lagim ay ang acting. Halatang pinili nila yung mga artista para sa mga masisela na roles. For Pochong, ang galing ni Miguel Tan Felix. Ang dami niyang individual scenes na solid ang bitaw. Maganda rin ang story as a whole. Ako first time kong maka-encounter ng story ni Pochong, kaya it was very interesting for me. For Berbalang, na-enjoy ko ang reunion nila Sanya Lopez at Rocco Nacino. Lahat ng actors dito, kahit minor roles, ang kukulit at ang huhusay. Bagay talaga kay Sanya yung mga palaban na characters. At saka yung kay Rocco, first time ko siyang makita sa ganitong role and he delivered. Pati si Mikoy Morales, stand out din. Honestly, I feel Berbalang could be a standalone project. Parang pwedeng gawin ito ng GMA na horror TV series na produced by GMA Public Affairs. Pwede nilang gawing 50 episodes at tingin ko sa swak ito with the same cast. For Sanib, Jillian Ward is the star of that episode. Dito mo makikita ang acting prowess ni Jillian Ward. Nabanggit ko na to sa isang previous video ko na buti na papayag nila si Jillian Ward sa role na to. Kasi this is outside of her mahinhin at mababait na character sa TV. Ito talaga, lumabas siya sa comfort zone niya at she delivered. Mapapasabi ka talaga ng, Jillian, ikaw ba yan? Maganda ang effects ng episode na to, malinis ang execution. Ang hindi ko lang gusto ay yung nasa simbahan sila na maliwanag naman pero nagpa-flashlight sila using their mobile phones. Pero other than that, solid ang episode na to. Overall, ang scare factor ng KMJS Gabi ng Lagim for me is 3 out of 5. May takutan dito pero controlled. Halatang binigyan nila ng diin ang storytelling kaysa sa mga pure jump scares. Pero after mo panoorin, you feel entertained at ma-appreciate mo yung ginawa ng production. So for that, I'll give KMJS Gabi ng Lagim the Movie a 3.5 out of 5.